Welcome to the Visa Mo, Sagot Ko, ang kauna-unahang lingguhang talakayan ng mga bagong balita at batas ukol sa Australian Migration Law and Process. Tuwing Miyerkules 6 to 6:30 ng gabi mula sa AusPac Visa. AusPac Visa is a trusted Australian migration agency for Filipinos all over the world. AusPac Visa is the home for all Filipino professionals, skilled workers, partners, families, students, graduates, and trainees who want to visit, live, work, and permanently stay in Australia. Makipanayam dito sa Visa Mo, Sagot Ko, ang kalahating oras na talakayan ng mga balita, batas, proseso, at mga isyung tungkol sa pag-a-apply ng Australian Visa. Kasama niyo po si Teresa Cardona, Director, Lawyer at Registered Migration Agent mula sa AusPac Visa sa Brisbane, Australia. Paalala lang po na ang mga talakayan at mga impormasyong mababanggit sa programang ito ay sa pawang mga impormasyon lamang at hindi payong legal at hindi rin at walang kinalaman sa mga personal at matatanging sitwasyon ng mga nanonood at nakikinig. Ang Australian Immigration Law ay madalas na nagbabago kung kaya't makabubuti na ugaliing magsayasat at humingi ng payong akma sa inyong pansariling pangangailangan. At ngayon, live mula sa Brisbane, Australia, ang inyong host at tagapagtalakay ng mga balita, issue, batas at proseso na nauukol sa Australian Migration and Visa Application, Teresa Cardona, Director, Lawyer, and Registered Migration Agent from AusPac Visa. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. It's Wednesday, 6 o'clock to 6:30. Visa Mo, Sagot Ko. Hatid po sa inyo ng AusPac Visa. So, andito po muli kami magtatalakay ng ating topic for tonight. Tungkol ito sa tourist visa post-COVID. So, medyo question mark doon, no? Talaga bang nasa post-COVID na tayo or meron pa rin naiiwan? So, paano mag-apply ng tourist visa? Ano yung mga requirements? At pathway ba itong tourist visa for something? Or bawal na gamiting pathway yung tourist visa? Okay, maraming salamat po dun sa mga nag-antay sa amin last week, no? Pasensya na po at hindi masyadong maganda yung pakiramdam ko. Pero sa ngayon po, say hello if you are watching or kamusta na kayo, no? Kamusta na kayo? Isang linggong hindi tayo nagkita. Pero maraming salamat dun sa mga well-wishers last week. Okay naman po ako. In fact, eto nga po, buhay pa rin hanggang ngayon. Okay, so maraming salamat po. Hi, Lisette, Andaya Autor. Good evening sa iyo. Maraming salamat sa pakikinig. Okay, so medyo umpisahan natin, no? Mahaba itong talakayan natin ngayon eh. Marami kasing nadidinig ng mga iba't ibang balita. Ano na ba ang nangyayari sa tourist visa? Ano na yung mga bagong balitang nagaganap dito sa Australia at totoo bang pwede na rin pumasok ng Australia? Hi, Connie Bailosis. Good day din sa iyo. Okay, so, pero wala kaming masyadong structure today kagaya nung mga nakaraang talakayan, ano? Kasi may nakita akong cute dun sa Facebook, oh. Ayan, oh. Ito yata ang bago sa atin ngayon, no? Yung mga iba't ibang pangalan ng chismosa. Okay. Lector Loren, good evening from Surigao. Magandang gabi sa inyo sa mga taga Surigao. Okay, so ginagamit nyo ba yan, yung mga pangalan ng chismosa sa inyong araw-araw na buhay? No? Kasi sikat pala si Marites ngayon sa Philippines. No? Ibig sabihin, Mare, ito ang latest. Okay, Consela Nicor. Good evening, ma'am, watching from Antique, Philippines. Hello sa mga taga-Antique. Okay, so Marites muna tayo, no? Marami itong bisita natin ngayon. Itong mga virtual natin, si Marites, si Marieta, Mare, ito pa, si Marisol. Siguro mamaya nandito rin si Marisol. And then Marisa, may isa pa, si Maris. Mare, ano ang chismis? O Mare, ano ang chismis pala yun? Mariela, o Mare, ito na yung last na. Okay, so tingnan natin kay Marites. Mare, ito ang latest. Sabi ni Lisette,
uso po kasi ang chismis sa Pinas. Kahit dito, Lisette, uso rin ang chismis at uso rin yung mga chismosa. Kaya may mga pangalan pala sila, no, nakakatuwa. Um, okay, so gamitin natin sa visa para madali yung inyong recall or recalling process, no? So, Mare, ito ang latest, ika nga. So, ang latest, Australia open December 1 for international visitors. Pero, meron tayong ano dyan, pero merong ano dyan, na may pagka-chismis lang, no? Nandyan si Maris, no? Chismis lang na hindi lahat open, no? Hindi pwedeng bukas lahat, no? In fact, ang bukas ng December 1, ang mga borders na bukas sa December 1 ay New South Wales, Victoria, and ACT. So, yun pa lang yung mga bukas. Ang Queensland, hindi pa po kami bukas. Sabi ng aming premier ay sa 17th of December pa magbubukas ang aming borders. Okay, so hindi po lahat, no? So pero ang latest is December 1. Maaari nang pumasok ang may iba't ibang kategoryang tao, no? So hindi pa rin lahat, no? So yung mga maaring pumasok by December 1, ito yung mga karagdagan. So in addition to those who have the exemptions. So ano-ano yung mga pwede nang pumasok by December 1. So, unang-una, pwedeng pumasok yung fully vaccinated. No? So, kailangan kayo ay fully vaccinated kung kayo papasok sa Australia. And then, yung mga exemptions na ibinigay para dun sa mga bata at yung mga mayroon ng pruweba na sila ay meron ng vaccine, yung mga aalis ng Australia o kaya naman yung mga papasok ng Australia. But anyway, tingnan natin yung fully vaccinated kasi requirement yun no? So, sa mga fully vaccinated, merong mga vaccines na tinatanggap ang Australia, no? Yung vaccines and dosages accepted for the purpose of traveling to Australia. So, dun sa mga yon, kasama yung AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinovac, Bharat Biotech, and then yung one dose ng Johnson & Johnson, Sinopharm, para sa mga 18 and 60 years old. Okay, so kung kayo po ay nagbabalak na mag-travel sa Australia, just make sure po na kumpleto yung inyong vaccine. Kung kailangan ng double dosage, so kailangan makumpleto nyo rin po yon. And then meron din pong specification kung magkano o gaano kalawak yung agwat na yun. No? Hindi pwede yung ngayon tapos kinabukasan nagkuha ka ng second dose mo. So ang sabi ng Australia, kailangan at least merong 7 days na nakalagpas bago sundan ng pangalawa. Okay, so ngayon, chismis nga, no? Sabi natin may chismis din na lahat pwede na. So, hindi pa po pwede lahat pumasok. Yung mga visa holders lang po ang pwedeng pumasok. And then, doon sa mga visa holders, hindi po lahat ng visa holders pwedeng pumasok. Kasi merong selected po na mga visa ang pwedeng pumasok sa Australia, no? So, tingnan natin yung mga relevant lang, no? I think, ilan ba tong eligible visa na pwedeng pumasok dito? 28 yata itong visa na to or more than 28. Pero yung mga relevant sa mga Filipino visa holders like subclass 300, yung mga fiancé visa. If you are a holder of fiancé visa, pwede na pumasok by December 1 nang walang travel exemption permit, no? So pwede na. 407 training visa, 408 yung COVID visa. Kung ikaw ay holder, meron ka niyan. So kahit na wala ng travel certificate o yung travel exemption certificate, pwede na. Pero uli po hindi pa po pwede sa Queensland hanggang December 17 pa po kami. And then yung mga holder ng 457, 461, yung New Zealand family relationship visa, 476, 482, 485, yung temporary graduate visa.
Doon medyo problematic yung kasi maraming nag-grant ng 485 pero hindi nila nagamit o kaya nandun sila sa Philippines. So kung meron pa kayong 485 visa na hawak-hawak ngayon, maaari na po kahit na wala pong travel exemption. And then yung mga 491, skilled regional provisional visa holder, subclass 494, yung mga student visa, pwede na po. So, kung gusto niyo nang pumasok, kaya mapapansin niyo may mga pumapasok pero dumadaan ng New South Wales, no? O kaya dumadaan ng Victoria. Hindi pa makaagad diretso dito sa sa Queensland. Pero pwede na pong pumasok sila. Pero just make sure that you have met all the requirements ng inyong student visa kasi marami diyan mga nag-defer ng kanilang mga pag-aaral. Just make sure that you get in contact with your college and meron kayong papel na kayo ay enrolled o kaya ay tinatanggap kayo after deferral ha. Baka akala nyo ganun lang tapos biglang pagtingin sa system wala yung pangalan nyo. And then 870 yung sponsored parent temporary visa kasama rin sa mga pinapayagan na. So meron pa pong ibang klaseng visa na pwede nang makapasok ng walang travel exemptions, no? Pero hindi ko na ho sasabihin lahat, medyo mahaba 'yon. No, so ngayon tungkol naman po sa tourist visa at kung meron kayong ibang tanong tungkol sa kahit na ano about Australian visa, ilagay nyo na po dyan sa comment para mabasa namin kasi baka hindi na naman tayo matapos, no? So, ayan, sabi ni Connie Bailosis, Ma'am, ask ko lang kung pwede na ba ang Filipino papasok sa Australia na tourist visa. Okay. Ganda yung tanong ni Connie kasi doon talaga tayo papunta sa discussion na yun, no? Yung mga holders ng tourist visa, say for example, meron silang hawak na tourist visa pero hindi nila nagagamit noon dahil nga sabi ay borders are closed. They're still subject to the regular exemption criteria. So kung kasama sila dun sa standard exemption group like yung ikaw ay asawa o ikaw ay magulang o ikaw ay partner o ikaw ay anak pero ang hawak-hawak mo ay tourist visa, pwede yon. Pero kung wala doon sa mga categories, yung standard categories, pero may tourist visa ka na hawak, you will be subject to travel exemption application. So, kailangan mo ng travel clearance o ng travel exemption. So, mag-a-apply ka pa rin ng travel exemption permit. Okay? So, galing kay Lauren Lector, Ma'am, may brother po akong Australian citizen na paano niya po ako pwede isponsoran? RN po ako, 35 years old, at may 8 years work experience na plan ko din pong mag-aral sa Perth, Bachelor in Nursing. Ano po ang mas magandang gawin sa situation namin? Lector, yung brother mo, pwede kanyang tulungan sa iyong pag-aaral para ikaw ay maging RN sa Australia. Kasi yung Bachelor of Nursing qualification mo sa Philippines ay hindi equivalent sa Bachelor of Nursing dito sa Australia. So, ibig sabihin, just by holding your overseas qualification, you won't be able to obtain a registration in Australia as a nurse. Which means to say that you have two options, okay? So, if you want to become a registered nurse in Australia, you either one, enroll in a Bachelor of Nursing program for at least 2 years, complete the program, and then you get an automatic registration to become a nurse. Okay? The second one, medyo mahal lang yung Bachelor of Nursing, pero sulit naman yan kapag ka natapos ka, no? Kumbaga, maliwanag yung pagkakaroon mo ng PR. And then yung second option na sinasabi ko, just like any other students or temporary residents in Australia, they come to Australia on a student visa pero hindi sila kumukuha ng Bachelor of Nursing. Kumukuha sila ng lower program. In the thoughts or
with a plan na tatapusin nila yung kanilang OBA, yung outcome-based assessment, no? Doon sa outcome-based assessment, may mga steps yan, di ba? So, yung unang step is yung self-assessment, yung ibibigay mo lahat ng academic qualifications mo, work experience mo, and all those things. And then, yung APRA ay i-assess ka hanggang sa nakakuha ka ng NCLEX, yung test, no? Yun pwede mong gawin sa Philippines yun. Kaya lang, pagdating dun sa placement, o dun sa OSCE na tinatawag, you have to be in Australia. Okay? Kaya yung iba, hindi nila ginagawa lahat ng proseso sa Philippines, pumapasok sila on a student visa, dito nag-aaral sila ng ibang course, pero in the background, they do their OBA. Okay, so pwede yung ganoon, no? Pero personally, hindi ko masyadong ine-encourage yung OBA. Mainly because mahaba ang pila at saka pagkatapos ng isang short course na mura nga, babagsak na naman kayo dun sa pangalawang course o even pangatlong course kasi kung hindi nyo mapasa-pasa yung requirements sa placement at saka yung exam, so antay ka lang ng antay. Unlike yung diretso ka na nag-aral ng Bachelor of Nursing. Okay, so medyo balik muna tayo dun sa tourist visa bago ko tingnan yung ibang questions. Okay, tourist visa. Paano ba yung tourist visa? Paano mag-apply ng tourist visa? Okay. Sabi ng iba, simple lang ang tourist visa kasi pupunta ka sa IMI account, ilalagay mo dun yung mga details mo. For some simple people, that's the answer to the question of how to apply for a tourist visa. Pero siguro sa mga professionals or sa mga kagaya namin, yung sagot sa tanong na how, that is more complex than what ordinary people can see, no? Because on our side, we will have to look at the legislative requirements and then the criteria that an applicant must meet in order to make a valid application. So yung pa lang, no, merong question, valid application, and then second, ano ba yung mga criteria sa time of application, ano yung kailangan mo pag nag-apply ka, and then ano yung kailangan mo bago mag-decide o at the time of decision ng case officer. So, but just like what I've said, put it simply, in order to make a successful application for tourist visa, then you will have to meet all the requirements, no? And all the legislative requirements, no? Karaniwan, ang tourist visa in cases of saan mag-a-apply, you can apply for tourist visa anywhere you are. Now, even if you are in Australia, inside, you can still apply for tourist visa. O kung ikaw ay nasa labas ng Australia, you can apply for a tourist visa. And then, ang application is online, but you have to have the requirements. Okay, so sa mga requirements, ano yung pinaka-importante, no? Well, normal yung pagkakaroon ng mga evidentiary requirements like, for example, yung passport and certificate of employment. Kung ikaw ay nagda-drive, driver's license. And then, kung ikaw ay may kamag-anak sa Australia, syempre, babanggitin mo rin yun at hihingi ka ng invitation letter, no? Dun sa kakilala mo o kamag-anak mo. Pero yung pinakamabigat na requirement ng tourist visa ay yung pagiging genuine temporary entrant, no? Yung pagiging genuine mo as a visitor or as a tourist to come to Australia. At kaya mapapansin nyo, karamihan ng refusal sa tourist visa, yan yung laging dahilan. Sinasabi na, ikaw ay gustong mag-tour sa Australia pero hindi ka naman genuine tourist, no? So, ibig sabihin ng genuine tourist, you come to Australia to tour, no? Para mamasyal, para gumastos sa Australia, hindi yung magtatrabaho ka sa Australia para may pang-tour ka, na hindi ganoon. So, pupunta ka ng Australia para mamasyal, para bisitahin yung mga kamag-anak mo, and para gumastos, para makadagdag sa ekonomiya ng Australia, para makita yung
yung mga matagal nang hindi mo nakikita o makita yung mga magagandang lugar, no? So, yung reasons to go to Australia, that is very simple, no? Kasi maraming mga taong gustong pumunta ng Australia at alam nila yung reasons nila sa pagpunta nila sa Australia. And it's not very difficult for the case officer to actually see that, why people want to come to Australia. Pero the next part of it, the next challenge would be, what would be your reasons to go back to your home country? So, nandoon yung labanan, no? Ano yung reason mo para bumalik ka sa bansa mo pagkatapos mo mag-tour? Ibig sabihin, hindi ka magti-TNT or hindi ka magtatagal o ayaw mo nang bumalik sa bansa mo. So, that is usually where the issue is. Kasi marami sa mga applicants ng tourist visa, they give a lot of reasons to come to Australia. But they forget to give a lot of reasons why they need to go back to their home country. Kaya nga mapapansin nyo dun sa application humihingi ng employment certificate. It's not just for the purpose of looking at how much income you're getting, but the case officer is looking beyond that. Gaano nakatagal kang nagtatrabaho sa Philippines o sa trabaho mo? How stable are you in that position? Kasi kahit na manager ka ng, say for example, isang taon dyan sa company na yan, pero wala kang trabaho previous to that 1 year, that is a question, no? Unlike yung mga naging manager o nagtatrabaho sa government o nagtatrabaho sa malaking kumpanya ng 10 taon na, ibig sabihin there's some sort of stability. At kung ikaw ay normal na tao sa Philippines, ay hindi mo iiwan yung trabaho na naging trabaho mo na for 10 years na very stable. So it's more than the certificate of employment, no? Kaya, and then, paminsan, hinihingi din ng kasama rin sa application nyo, yung approved leave of absence, no? Kasi, big sabihin, pinapayagan ka to go away for a certain period of time, no? So, anong ibig sabihin nun? Yung iba, masyadong mahaba yung leave of absence nila. So, minsan, 3 months, minsan 6 months. Sabi nila, oh, okay, para maka-stay ako sa Australia ng 6 months. No, that is not the point. The point is, pag binigyan ka ng ganong kahabang leave of absence ng company mo, ay baka hindi ka kailangan sa company mo, no? So, wala kang reason. Ibig sabihin, there's not that strong tie between you and your company. So, binabalanse yan, no? Binabalanse yan. Ibig sabihin, maipapakita mo dapat na ikaw ay may strong ties dun sa company mo. Kasi yung mga talagang mahusay sa pagtatrabaho, usually di sila pinapayagan ng company nila, no? Pinaka matagal ng payag sa kanila, 2 weeks, no? Because they are really needed in their company, no? And then, of course, yung mga assets niyo sa Philippines, no? Kailangan yun, no? Kasi babalikan mo yun, syempre, napundar mo yun eh. Hindi mo naman basta-basta iiwan yun. Pero pag wala kang assets, medyo teka muna, questionable yan. So, sa case officer, kung halimbawa sinabi mo, mataas yung position mo doon sa company, tapos ang laki-laki nung binigay mong payslip mo, ang laki-laki nung binigay mong sweldo doon sa pagkatapos wala kang kahit na motor. Oh, 'di ba? So, consistent. Yung iba naman, meron silang kotse, no? Yung iba, yung kotse nila, inuhulog-hulugan nila. Sabi ng iba, hindi pwede, makikita marami kang utang sa Philippines. No, in fact, it's good kasi then you have a reason to go back kasi meron kang obligasyon sa Philippines. No? So, pakita mo rin yan. And then, of course, yung mga involvement mo sa communities, involvement mo sa extracurricular activities, maganda rin yan makita. Kasi ibig sabihin, kung marami kang mga social clubs na ina-attenan mo, marami kang mga activities, marami kang affiliations in the Philippines that you can't easily get when you come to Australia. So those are the things na pwede mong sabihin, you can't leave those clubs, you can't leave those association, kahit na yung Zumba, kahit na yung mga mountaineering club, kasi meron na kayong mga schedule of activities that you have to be there. Yeah?
So, ganoon. And then, of course, yung mga pamilya nyo, gaano kalaki yung pamilya, si nanay, si tatay ba, nandiyan pa, na hindi mo pwedeng maiwan, things like that. So, it has to be holistic, no, na makita yon. And you have to be articulate enough to actually show it in your application. Kasi paminsan, ang problema sa mga nade-deny para sa tourist visa ay meron naman silang ganon. Kaya lang ang problema, hindi nila alam kung paano ilalagay sa kanilang application. And sometimes, they don't know the reason why they need to do that. Kaya, hindi nila naaayos ng maigi. And most of the time, that is our role, no, to actually get or draw out something from you na baka hindi mo na-articulate na magagamit mo naman palang dahilan para lumakasing iyong application. Okay? So, tingnan natin yung mga comments natin dito. Saan na ba ako? Parang malayo na yata. Okay, sila. Sabi ni Lisette. Lisette, ask ko lang po kung may possible way to PR ang tourist po. Okay, galing ni Lisette na una. That's the next topic, Lisette. Pero salamat for the intro. Possible pathway ba ang tourist visa para sa PR? Now, tourist visa is a temporary visa. And we do not encourage people to be using tourist visa for whatever reason. Because lagi niyong tatandaan, when you apply for a particular visa, that visa must be appropriate to your situation. And if it is a temporary visa, it must be a temporary visa. And that should be the intention of you coming to Australia. Like, for example, student visa. So your intention is to study in Australia, even if at the back of your mind, I can use the study visa to get a PR later on. Pero you don't mention that and sabihin mo na, okay, punta ako, mag-aaral ako para mag-PR. Because then you're losing the genuineness to study in Australia. Now, similarly, in tourist visa, you cannot mention that, okay, I'm taking a tourist visa for me to find out my PR goals in Australia. But of course, at the back of your mind, when you come to Australia on a tourist visa, you will have to see a lot of different things going on. And that could open up your mind or interest to, hey, it's nice to stay in Australia. What are my options? Now, we cannot deny the fact that a lot of people are using tourist visa for PR, especially pagdating dun sa mga family visas, no? Like, for example, partner visa. So, some of them are coming to Australia to meet their boyfriend, and then later on, when they click, ika nga, nagpapakasal sila, and then they move to partner visa. There's no need to go back home because they have to live with their partner. So, in those situations, yes, nagiging pathway. Kumbaga, nagiging hagdanan yung tourist visa papunta sa PR. Okay? So, pero that shouldn't be the intention of tourist visa. Remember, there is a genuine temporary entrant requirement. So, you have to be careful about that. Okay. Now, yung iba rin pala, no, they come on a tourist visa to find out or to visit yung colleges or universities, no? Kasi yung iba undecided sila, ano ba kukunin pagdating sa Australia? So they come on a tourist visa, see and find out anong meron sa Australia. Parang gusto ko yun, ito yata ang pwede sa akin, or I like this university. And then they decide to apply for a student visa while they were still holding the tourist visa. So pwede rin po yun. And then you go to whatever pathway later on. So, pwede yung ganon. O kaya naman, minsan, we have some clients na pumunta sila on a tourist visa and then nagkaroon ng aksidente sa pamilya, nagkasakit yung isang family member to the point of becoming a disabled person. So, we had to find ways for them. So, instead of going back to the Philippines, you were able to apply for a career visa. O kaya naman yung iba na pumunta rito, dadalawin yung kanilang parent na at that time is nag-a-apply ng partner visa, nakuha na yung permanent visa, naiwan sila. So instead of going back to the Philippines,
napapa-stay namin by means of applying for another visa. Like, for example, kung siya ay only relative na lang, so we do apply for the last remaining relative visa. And this is the reason why it's important for you to actually consult someone, yung professional, kasi sayang yung oras at sayang din yung mga kung ano-anong balita mula sa sino ba yun? Marites ba yun? Yung si Marisol, yung mga susul dito, si Mare, yung Mare taga-susul, baka kasususul nung iba, like Marisol, ayan. So, doon na napunta, no? So, wag pong papasusul sa iba kasi baka madisgrasya. Okay, so, and also, listen to Visa Mo Sagot Ko because I know you are getting a lot of, important information here na makakatulong sa inyo at sa inyong mga kamag-anak. Okay? Kaya, say thank you naman, sa Auspac Visa. Diba? Okay, so anyway, let's move on. Okay, Olivia, hi ma'am. Good evening. Thank you po sa lahat ng tulong mo sa visa ko. You're the best. Oh, thank you, Olive. Congratulations, Olive, PR na. So, next year, citizen na, Olive. No? Parang kailan lang tayo, Olive, ano? Naalala ko yung istorya mo dun sa eroplano. But anyway, so I'm really happy for you, Olive. Pasyalan mo ako dito sa city pag may time kayo ni Wayne. Alright. Okay, si Marisa Del Rosario. Good afternoon, ma'am. Watching from Isabela. Hi sa mga taga Isabela. Connie Bailos, ma'am, if mag-apply ng tourist visa na sponsor ko ay ex-husband ko. Oo, bakit hindi? Pwede naman yun. Pwede kang sponsoran ng ex-husband mo. O kahit na sino. Pero ito pa yung isang gusto kong i-correct sa perception ng mga tao about tourist visa. They think that if they have the sponsor, they're good to go. Hindi po gano'n, no? Anong tawag doon? Anong mare ba yun? Hindi ko kabisado yung mare. But anyway, it's not true. Pag may sponsor kayo, ex-husband nyo, Australian citizen, PR, mayaman, milyonaryo, o kahit na mataas ang posisyon sa lipunan dito sa Australia, it does count a little bit. A little bit. Kasi po ang tourist visa, it's all your merit, no? Dalawang klaseng tourist visa. So merong regular tourist visa and merong family sponsored visa. The family sponsored visa, you can be sponsored by your relative, yung mga eligible relative or family member. Yun, medyo 50-50 yun. Kung malakas yung mailalagay nila dun sa application nila and malaking mga guarantees na maibibigay nila, that's okay. Pero kung yung hindi naman sila kasama dun sa family nyo, tapos kaibigan, si ganyan, kahit nakagano pa siya kakilala sa Australia, maliit lang po yung maidadagdag noon. At the end of the day, again, it's you, kung anong merit mo bilang applicant. So remember yung dalawang parts na sinabi ko, your reason to come to Australia and your reasons to go back to the Philippines or to your home country. Okay? In most cases, dapat mas malakas yung reasons nyo to go back to your home country rather than coming to Australia. Okay? So, pwede kang i-sponsor kahit sino. And when we say sponsor dito, this is not a strict terminology that you have to apply as a sponsorship, no? Ito ulit, merong maling perception dito. Yung gumawa ng letter of invitation nyo, friend lang yon, invitation lang yon. Pero pag sinabi nating sponsor, just like what I'm saying, sa family sponsorship, kailangan kapamilya mo talaga siya. And meron silang undertaking na ginagawa to actually be approved as a sponsor. Ngayon, having said that, I'd like to clarify that, Connie, kapag ka ex-husband mo na siya, as in, wala na yung relationship nyong dalawa, hindi na siya pwedeng maging family sponsored sa iyong tourist visa. Pero, pwede siyang maging sponsor kung siya ay maggagawa nung
invitation letter for you. Pero dun sa kabilang tourist visa ha, dun sa standard tourist visa, not in the family-sponsored visa kasi wala na yung relationship nyo. That is kung wala na, kung severe na, no? Nag-divorce na kayo or whatever. Kasi sabi mo, ex na eh. Okay, so thank you, Lauren. What else? Okay, so overtime tayo ng 5 minutes. We'll do another 5 minutes. Let's finish all these questions. Good evening po, attorney. Sa regional po ako nagwo-work as metal fabricator. Oh, very good. Pero 457 visa holder lang po ako. So ngayon, pwede ko po bang ipaturis asawa ko saka ako magpa-process ng PR ko? At ano po madali na i-process? 186 o 494. May IELTS na po ako at lahat po ay 6 above po. Okay, puntahan muna natin yung yung sarili mo, no? Maganda yung trabaho mo as metal fabricator. Nasa listahan naman yan. And if you have done 3 years ka nang nagtrabaho sa employer mo, mas maganda sa'yo 186. Kasi yung 186 PR na yon. Pag pupunta ka sa 494, babalik ka na naman sa temporary visa. Kung okay naman kasi nag-457 ka na eh. Kung okay ka namang sponsoran ng employer mo, just go to 186. And when you go to 186 visa, pwede mong isama yung pamilya mo doon sa application without them here in Australia. Okay? So kahit nasa Philippines sila, pwede mo na silang isama. At least, medyo sa gastos, no? And then, kung ipapaturis mo naman sila, I will not go to tourist pathway para sa asawa mo at para sa asawa mo. Kung asawa na nga ba? Oh yeah, asawa mo na. Magpaano ka na lang, magpa-extension ka na lang ng 457 sa company mo para makunan mo siya ng 457 and then come to Australia. Pero hindi pa siya kasama dun sa mga exempted category that will have to go through travel exemption. Okay. So, magandang gabi po, ma'am, from Doncaster, Melbourne. Hi sa mga taga Melbourne. Ayan. So, si Pam Cantuba, I just log in. Pwede na po bang mag-apply ulit ng tourist visa to Australia? Allowed na po ba? Salamat. Ang tourist visa hindi nagsara sa pag-a-apply, no? It has always been open. Yung processing lang ang medyo naaantala because immigration has to follow yung direction of priorities, no? So patuloy pa rin yung application, kaya lang yung iba hindi na po-process mainly because meron tayong mga priorities at merong mga categories na inuuna. Okay, so pero kung halimbawa nagbago yung circumstances mo na yung circumstances ng applicant ay napunta ron sa dun sa mga exempted at dun sa mga priority, yeah, then papasok siya dun sa priority processing. Kasama siya doon. Okay, so John Paul, I think we have the last 2 minutes. My sponsor po ako sa Australian National Chef po mag-shoulder lahat ng gastos for tourist visa. Currently, wala po akong work sa Pinas. Voluntary driver lang po sa Catholic Church. Do I need po ba ng bank certificate or bank certificate niya na lang po? Okay, that is exactly what I'm saying, John. Yung merit mo, baka mahirapan kang makakuha ng tourist visa. Okay, so it's not about the person inviting you or sponsoring you. And also, again, kung may time ka dyan, balikan mo yung explanation ko about sponsorship and about those people inviting you. Kung anong difference nun. Pero from what I see here, baka mahirapan kang kumuha ng tourist visa. You still have to build up your employment record maybe and all the other things, reasons to go back to Philippines. BJD, hi, good evening po. Good evening din sa'yo. Hi po from Nalin Balesco. Balesco ba o Balesk? Okay, so we still have a lot of questions going on. But I will just select maybe 2 or 3 na lang, no? Para ako'y makapag-off na. Olivia. Okay. Thanks, Olivia, sa story mo. Pag-usapan natin yan. Punta ka rito, magkapit ka. Uy, sama mo si Wayne. Okay. 3 na lang. Hi po, attorney. Thank you po for helping me decide. Oops, nawala. Nawala. Asa na ba siya?
Nawala. Ayun, thank you po na helping me decide what my next step on my student visa. I have a daughter sa Pinas po. We have plans to get her a tourist visa with my mother-in-law. Paano po ba ang requirements niyan provided she's enrolled sa Philippines? Sino po ba ang magpo-provide ng requirements? Dalawa po kayong magpo-provide, yung anak niyo at saka kayo po. But yeah, dalawa po kayo. Kung magta-travel ka siya kasama sa mother-in-law, sama-sama po 'yun. So bali tatlo ang magiging dahilan niya ano. Omar, when you have the time, get a consultation with me kasi medyo complex yung tanong mo. Okay, so Alexa Fry, I just want to ask, my student visa na po yung sister ko and gustong sumabay ng mom ko pumunta sa Australia next year. Si dad po naman is PR na and student visa ako. Can she apply for tourist visa, family sponsored? So referring to your mom, right? Yeah, I think so. Yeah, she can. She can apply for a tourist visa. Or maybe a partner visa. Ano kayang problema ba't hindi partner visa? Because partner visa is more appropriate kung hindi. Maliban na lang kung merong ibang istoryang nakapaloob sa mga ganyan. Okay, so tanong ni Evangeline, every Wednesday po ba ito? Yes, this is every Wednesday. I have my nephew working as an agriculturalist in the Philippines. Same time po, he's a degree holder. I was thinking to bring him as a student. So what's the best pathway to take one course only and we live in the regional northern? Maraming possibility sa kanya kung ikaw ay nasa regional area. And sa pagkuha naman ng student visa, we will have to think kung anong naging path niya, kung anong career niya, at kung ano yung future niya. Kasi po ang student visa, there's a GTE requirement, no? Kagaya ng sabi natin, ano ba yung goal niya para sa sarili niya at para sa kanyang career. Okay, so maraming salamat po at ayun pala yung sagot niya, mahal daw yung partner visa. Naku, gusto ko po sanang makipagkwentuhan sa inyo, kaya lang hanggang ganun lang po yung airtime namin. Maraming salamat po sa inyo, sa pakikinig nyo. Every Wednesday po kami. So, andito po kami. Pero, magpapasko po, so kailangan po namin ng break. So, we will be having our Christmas break from December 20 to January 4, no? So, yung mga tatamaang weeks na during that period, wala po kaming live. Medyo pahinga muna kami, holiday muna kami. Sa ganun naman ay ma-enjoy namin yung holiday. Pero I think before or during that period, nako sabi ko holiday pero eto na naman. Pero during that period, we will probably be giving Zoom sessions for those who want to apply for student visa. Okay, kaya lang po that will be a Zoom session because it's going to be a detailed explanation on student visa at yung kung ano yung mga magiging pathway nyo. In preparation po for next year dahil bukas na po siguro ang borders at pwede na yung student visa. If you need to know us, we have a website www.auspacvisa.com.au. And if you need to send me an email, you can send an email at admin@auspacvisa.com.au or send me a message sa Messenger, although hindi kami masyadong nakaka-cope sa mga messages. Or better po, book a consultation. We have a platform called Bookio. You can see my availability there. Kung available kayo at available ako, then we can meet in Zoom kung nasa Philippines kayo or if you are in other parts of Australia. Pero kung nasa Brisbane kayo, punta po kayo dito sa amin para nang sa ganun ay magkita tayo in person. So we do consultations as well in Brisbane. Okay po? So maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Again po, Teresa Cardona from Auspac Visa. Dito po sa Visa Mo, Sagot Ko. We'll see you on Wednesday po. Maraming salamat po. Bye!